Salamat o Diyos. Karapat dapat kayong purihin at dakilain. Karapat dapat kayong sambahin sapagkat kayo ay nabuhay na matay at nung ikatlong araw nabuhay na magmuli. At kami ay umaawit at sumasamba dahil wala kayong kapantay sa aming buhay. Wala kami ibang inahangad kundi kayo lamang, Panginoon. Walang ibang hangat kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Kahit na anong mangyari, ako sa'yo'y sasamba. Pagkat Panginoon, dakila ka. Walang makahigit sa'yo, nakilang pag-ibig mo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Walang ibang hangat kundi ika'y parangalan. Aming Diyos, aming Diyos, banal ang iyong ngalan. Kahit na anong mangyari, kami sa'yo'y sasamba. Pagkat Panginoon, dakila ka. Walang makahigit sa'yo, dakilang pag-ibig mo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Walang makahigit sa'yo, walang makahigit sa'yo, dakila ang pag-ibig mo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Walang ibang hangat, walang ibang hangat kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang mahalaga sa buhay ko. Kahit na anong mangyari, ako sa'yo'y sasamba. Panginoon, dakila ka. Walang makahigit sa'yo, dakila ang pag-ibig mo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Walang makahigit sa'yo, walang makahigit sa'yo, dakila ang pag-ibig mo.
Jesus, maghari ka, maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Pinaparangalan ka namin, Panginoon, sa iyong tinapos na gawa, O Diyos. Salamat po. Papuri ko'y iaalay, sa iyo lamang ibibigay, pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Papuri ko'y iaalay, sa iyo lamang ibibigay, pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Wala nang ibang hangat na papurihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Misamba. Papuri ko'y iaalay, sa iyo lamang ibibigay, pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Papuri ko'y iaalay, sa iyo lamang ibibigay, pagkat ikaw, Panginoon, ang tanging hinahanap ko. Wala nang ibang hangat na papurihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Wala nang ibang hangat na papurihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Wala nang ibang hangat na papurihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Bisa ba? Wala nang ibang hangat na papurihan, tanging ikaw lamang, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, tanging ikaw, Jesus, sa puso ko. Tunay nga, Panginoon, wala nang iba kaming paparangalan at luluwalatiin. Dahil, Panginoon, napatunayan namin na dito sa mundong ito, sa mundong ibabaw, Panginoon, lahat ng bagay ay pansamantala lamang. Subalit sa inyo, natagpuan ang pangwalang hanggan. Salamat, Panginoon, dahil kayo lamang
Kung meron man kaming hahanapin, kayo lamang yun, Panginoon. At lubos kami nagpapasalamat dahil kayo ang unang nakahanap sa amin. Kaya kami nagpupuri nagpapasalamat dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, siya ay nabuhay na magmuli. At ang offer mo sa amin, walang iba kundi rest, O Lord. Kapahingahan ng katawan, ng isipan, ng kaluluwa. Lord, salamat po. Dahil lahat ng ito ay aming nagagawa dahil kayo'y dakila, dahil kayo'y walang kapantay. At kami, Panginoon, bagamat marami kaming limitasyon, marami kaming kapintasan, kayo ay kailanman walang dungis, Panginoon. Walang kapintasan. Hindi natatapos, hindi napapagod. Kaya tanggapin po ninyo ang aming mapupuri pagsamba sa matamis na nag-iisang pangalan ng aming Panginoong Hesus, naghahari. Noon, ngayon, at magpakailanman, lahat magsabi ng Amen. Amen. Glory to God. Praise the Lord! Pinagpalang Happy Resurrection Sunday sa lahat ng nanonood sa Facebook. Ako po si Ia Joven at kami po ang Rhythms of Grace Band na siyang tumutugtog at umaawit sa inyo tuwing araw ng linggo alas 6 ng gabi. Praise God dahil nandito na naman kami. Binigyan ng kalakasan, sustaining grace ng ating Panginoon at hindi siya nagkukulang kailanman. Kaya yung mga nakasama ko kanina, si Papa Tani Hison, yung aking biyenan na nag-keyboards ay nandun, nakita nyo, no? Umaawit din siya. Yung aking kapatid na si Ate Wendy Niebres ay umawit din. Siya ang aming lead singer. Si Ate Faith naman, o si Hipri, yung aking minamahal na asawa, ang nag-drums, umaawit din. At ako po ang inyong lingkod, nag-bass guitar. Hindi po kami magagaling, pero ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos ay pinakamainam, pinakamagaling sa lahat. Kaya ini-enjoy po namin. Kaya nabe-bless kami, nabe-bless kayo, nabe-bless tayo lahat. Kasi ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang. Binabati po namin ang Christ Life Church. Congratulations po sa mga nakijoin sa water baptism kanina na ginanap sa 316 Resort dyan sa may Bacoor. Praise God, tagumpay. At maraming natuwa. Nakita ko, 12 years old, nagpapa-water baptize. Glory to God. Talagang tinanggap nila ang Panginoon. And then, habang binabasa nila mga testimony, mga life verse, nag-iiyakan ng mga tao. Dahil nandun ang presensya ng Panginoon. Kapag tayo ay nag-declare, when we have faith in Him, ang Panginoon ay naroon. He is present in our midst. Kaya glory to God. Pastor Dante Sapitanan, praise God for your life. Salamat po sa buhay ninyo at pinangunahan ninyo ang ceremony kanina. Glory to God. At sa mga nakasama natin dyan, sila Ate Jean, sila Ate Lay, Kuya Paul, si Ate Mika, yung mga nakasama namin, glory to God. Si Kuya Yanyan, si Kuya Martin, glory to God.
No, si Ate Joy, si Ate Rain, yung mga, hindi ko na maisa-isa. Ang dami nila. 25 po ang mga nagpa-water baptize. Akalain ninyo. Kaya, glory to God. Kasama dyan si Kuya Mulong ng Baclaran. Praise God. Praise God. Binabati rin natin si Bishop Willie Lanes ng The Life Giver Church Worldwide sa Pasig. Glory to God, Bishop. Tatay Bishop Willie and Pastora Nanay Ann. Pinagpala kayo ng Panginoon dahil ginagamit kayo para maging inspirasyon sa katulad namin. Kayo mga nagmamahal sa Panginoong Hesus. And also, binabati natin yung mga nanonood. Pastor Joseph Vasquez ng Jesus Christ the Way to Zion. Shoutout sa inyo ni Pastor Meng. Glory to God. Pastor Bishop Ernie Captalan Jr. Praise God, nanonood. Belated happy birthday. Alam namin, marami ang na-bless din sa birthday ni Bishop Ernie noong Thursday. Ang mga taga JPC, binabati namin. Pastor Chris Cuenca, Pastor Jose. Praise God. Oh, si Brother Remy. Sister Remy Lopez, praise God, congratulations. Kasama sila doon sa mga nagpa-water baptize. Edgar Drueco, oy, shoutout taga Jensan. From Jensan, may mga nanonood sa atin. General Santos, pinagpapala kayo ng Panginoon. Alam nyo, mahal na mahal kayo ng Panginoon kasi yung mga tao dito na nagugutom sa tuna, kayo dyan overflowing sa tuna. Hindi sawang-sawa na yata kayo sa tuna. Glory to God. Samantalang kami, century lang kami. Praise God, Ate Mel Isip. God is healing you, touching you from the top of your head up to the soles of your feet. We declare healing in Jesus' name. Papa Tirso Hoben, glory to God, nasa Jensan. Magbubukas ng The Life Giver Church dyan sa July. Kaya loobin ng Panginoon, makasama kami. Makita kami dyan ni Papa. Yung biological father ko, magse-75 na po siya. Kuya Janmel Rafael, Janmel Morales, praise God. Sa music mo, glory to God, pinagpapala ka ng Panginoon and you are blessed. Saan ka man naroroon? Oy! Precious? Si Insan Christine Shelo. Thank you for watching, Insan. Glory to God sa buhay mo. Pinagpapala ka ng Panginoon. God bless you sa bago mong trabaho. Si Ate Lay nanonood. Glory to God. Thank you sa buhay ninyo. Praise God. Althea Olivay. Uy! Thank you for watching. Regards dyan kila Ate Rona. Kasama ni Ate Rona yan, si Althea. Praise God. mga bago niyang kasama yan. Glory to God. Divina. Oh, praise the Lord si Ate Vina. Glory to God. Salamat. Pag nagpa-park kami dyan, salamat sa inyo. Nauusukan kayo, naharangan kayo. Salamat po sa pasensya ninyo. You are blessed. Kahit alam ni Lord ang laman ng puso mo. Meron kang mga prayers kay Lord pero alam niya yung pinaka-desire ng puso mo. Magtiwala ka lang sa Kanya at hindi ka mabibigo. Classmate, Brian Lapido, thank you for watching. Thank you, classmate. Minsan magkita tayo, mag-ride tayo ha. Alam ko naka-Honda Click ka eh. Praise God. Rhea Rojas, thank you for watching. God bless you. Thank you for watching. Alright, so yun lamang. Again, yung mga kapatid natin nanonood regularly, si Luigi, hi dyan sa Malaysia. I pray na pinagpapala ka ng Panginoon. Yung mga hindi ko pa mabanggit, yung mga nanonood ng replay na hindi namin alam kung saan kayo naroon, you are blessed by the Lord. And right now, we are blessed by the Lord. Alam nyo bakit? Kasi hindi po ako ang magmemensahe ngayong gabi. Dahil meron tayong inimbitahang speaker ngayong gabi, akalain nyo yun? Pinaunlakan tayo. Dati kong kasama ito. Dati namin kasama ito sa dati naming church. At akalain nyo, ngayon magpapanagpo kami. I remember nung ina-invite namin si Pastor Chris Cuenca, si Pastor Bishop Ernie Captalan Jr., na dati na rin naming mga nakasama sa dati naming church. Pero ngayon, iba ito. Dahil itong nakasama namin before ay, akalain nyo sila yung talagang sumasayaw. Kapag kami tumutugtog, kami kumakanta, sila ang sumasayaw. Kasama siya ni Ate Wendy sa Dancing Ministers nung araw.
Akalain mo, mga ilang taon na yun? 20 years ago ba yan? Parang ganon. So, siya na po bahala magkwento. At tatawagin natin, siya po ang pastor ng Jesus Presence Church sa GMA. Pinagpala ng Panginoon, pinagkatiwalaan ng kawan ng Panginoon at nagpapastol sa kasakulukuyan at he is anointed. Alam natin na marami pang gagamitin ang Panginoon kagaya niya. He serves as an inspiration at motivation. Nagmo-motivate din siya sa kanyang mga inaalagaang kawan sa grasya ng Panginoon. Kaya wag na natin patagalin. Tawagin natin Pastor Jose Gandesa Jr. Praise God. Ayan, praise the Lord. Salamat po, Pastor EI, na kasama po namin sa kabilang church. Salamat sa Panginoon at isang malaking karangalan na ako po ay makapagayang ng salita ng Diyos dito po sa lugar na to. Noong una, kami po ay nanonood lamang po sa GMA, itong Rhythm of Praise. No? At di ko akalain na nandito na po ako. No? At mag-aayag, isa sa mag-aayag ng salita ng Diyos. Dati ko po kasing kasama talaga si Ate Wendy sa dance ministry. No? Sila sa Lamp, kami sa Cavite. No? Nagkakatagpo kami kapag merong mga overnight and then mga guesting. No po? At nagsasayawan po kami. No? Doon po ako unang tinawag sa ministeryo ng pagsayaw. No po? At talagang inunti-unti ako ng Panginoon. No? Hindi ko alam na unti-unti na pala, nagbe-preach na pala ako sa mga kabataan, hanggang sa naging preacher na, hanggang sa naging pastor. No po? Talagang uunti-untiin ka ng Panginoon. No, ayon sa kanyang kalooban, salamat sa Diyos. No? Magkakasama po kami niyan, nila Ate Wendy. No? Ako po yung nag-head spin, tapos si Ate Wendy, hinahagis yan. Ganun yan. Hindi, charot lang. No po. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. So, maiksi lang po ang ating oras. So tuloy-tuloy na po tayo. Usapang resurrection, mga kapatid. Ngayon po ay, ngayong araw ay ginugunita, no? Inaalala lang po, ginugunita. Na ito pong araw na to na siya po ay muling nabuhay. So, si Jesus namatay, si Jesus inilibing, si Jesus ay muling nabuhay, mga kapatid. Sa mga may Biblia dyan, sa mga nanonood, sundan nyo po ako, samahan nyo po ako sa John chapter 20, verse 1 and the following. Ano sabi po sa John chapter 20? Tingnan po natin, may Tagalog po ba tayo? Ang sabi dito sa John chapter 20, verse 1, ay madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria, Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon. At hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay napunta sa libingan. Kapag sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan, dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklob sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus at umuwi ang mga alagad. Mga kapatid, mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihan ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. No, sabi ko nga kanina, bigla akong kinabahan. Kasi bakit nakita ko kasi kanina, nag-message pa, no? Nag-comment pa ang aking ama sa pananampalataya, si Bishop Ernie Cabtalan, at biglang pang nag-message ang aking lolo bishop na si Bishop Willie Laines. Sabi ko bigla akong kinabahan. Ama ko, tatay ko, tsaka lolo ko nanonood. Praise the Lord. No? But anyways, ang akin naman po lahat ang aking tinuturo ay nanggaling din naman sa kanila. Galing po kay Bishop Ernie, galing din po kay Bishop Willie. No po, kasi para hindi po tayo maligaw, uniform po tayo pagdating po sa grasya ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, no, dito po tuloy-tuloy na po tayo, no.
ito pong pagkakataon na ito pong event na ito ay nailibing na si Jesus. No? Sabi dito, madilim-dilim pa ng araw ng linggo. Linggo po yun. No, ibig sabihin, pag sinabing madilim-dilim pa, mga kapatid, it's between 4 a.m. Mga ganyan. Sabi, idamay na natin 3 a.m. 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m. Mga ganyan. Madilim-dilim pa. Ito po, magkukwentuhan po tayo dito, mga kapatid. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Pumunta na siya doon. No? Narat niya niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Taka siya kasi hindi po kayang igulong ni Mary Magdalene yung nakaharang doon. Mabigat po yun. No, mabigat po yun. So nagtataka siya, bukas na. No, nagulat siya. Dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon, Pedro, at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Bago po to mga kapatid, tumakbo pamunta kay Peter. So gusto ko po tayong tumalon dito po sa John chapter 20 verse 11 na si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Bago po siya pumunta kila Peter. No? Umiiyak po siya, yumuko siya, tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo at pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Isa sa gawing ulunan, isa naman sa paanan, magkabilaan. Mga kapatid, anghel po yan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala. Lumingin siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya pa ito nakilala eh. Hindi niya pa nakilala. So ibig sabihin, sabi po dito, sa verse 15, tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sinong hinahanap mo? Akala ni Maria siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan. Tignan mo yung si Mary, no? Magdalene. Grabe po yung kanyang kataparan sa Panginoon. No? Nakalibing na. Sabi niya, kung kayo po yung kumuha, please lang, turo mo kung saan, kukunin ko. Kukunin ko, kahit gano'n pa yung kalayo. Kukunin ko yan. Hanggang sabi po dito, Ginoo, kung sabi niya, Maria, ani ni Jesus, humarap siya at kaya sinabi, Rabboni, ibig sabihin guro, nakilala niya na. No? So hahawakan niya sana, sabi niya, wag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa wika ni Jesus. Yan. Sali pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo, aakit ako sa aking ama at sa iyong ama, na aking Diyos na iyong Diyos. So yan po yun. So balik po tayo dito na sinabi niya, pumunta po siya dito kay Peter na sabi dito sa verse, kaya si Pedro ay nagsabing alaga nagpunta sa libingan. Ay tanda. Verse 2, dahil dito patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro, yung narinig niya yon, tumakbo eh. Hindi naman po sinabi naglakad, tumakbo eh. No? Sabi dito Pedro, alaga na mahal ni Jesus. Sinabi niya, kinuha sa libingan, Panginoon, hindi namin alam kung saan dinala. Kahit si Pedro ang nasabing alaga na nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro na unahan ng kasamang alagad. Sino po yun? Yan po si John. No, naunahan po siya, mabilis-bilis si John, bata pa. Ayon po sa mga Bible scholar, si John po ay nasa 20 years old pataas. So si Peter po nasa ano na yan, sa mga 40. No? Takbo si John, tumakbo si Peter, naunahan ni John. Takbo. Kaya si Pedro ay nagsabing alaga na pumunta sa libingan, kaya kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad, yumuko ito at si John po ay yumuko lang. Sumilip lang siyang ganyan. Wala nga. No? Kaya po yung mga panahon na yan, kung mababasa natin sa ibang mga book, no? Na hanggang ngayon, kahit pumunta kayo po dun sa amin, sa Israel. Sa amin. Doon po sa amin, sa Israel. Kasi meron po kaming kaibigan na preacher na na-assign ng Israel. Nagtaxi siya ron. Ang driver ay Hudyo. Tinanong niya, hey, do you know Jesus? Sabi ng taxi driver, yes, I know him. He is magician.
hanggang ngayon, yung pa rin nakalang nasa isip, at hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Mesiyas. Tayo, hindi na. Hinihintay na natin yung pangalawang pagbabalik ng Panginoon. Nakakalungkot, no? Hudyo, no, hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng Mesiyas. Sabi dito, yung muko ito at sumilip sa loob, nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyan, dumating si Simon Pedro, dumating na si Simon. Kung ano, hihingal-hingal yun. Sa tinignan si Pedro kasi tuloy-tuloy pumasok. Pumasok sa talaga siya. So nakita niya, wala eh. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino kundi hiwalay nakatiklop sa tabi. Now napansin po natin si Peter and then si John ay tumakbo papunta sa libingan ni Jesus. Hindi nila pinaniwalaan si Mary Magdalene dahil sa kulturang Hudyo, mga kapatid, sa lugar nila sa kulturang Hudyo, hindi nila pinaniniwalaan sa husgado ang babae. Kaya nga po nag-aano po kami nagbibiruan kung gusto mo mag-asawa gusto mo mag-asawa na at pag nagsalita yung babae, parang ayaw mong paniwalaan, mag-asawa ka ng Hudyo na babae. Kasi yung panahon na yan, hindi po kasi pinaniniwalaan. No, kapag ang babaeng Hudyo nakasaksi ng krimen, kailangan meron siyang kasamang lalaki nakasaksi kasi nga hindi po siya paniniwalaan. Remember mga kapatid, doon po sa pagpapakain ni Jesus sa 5,000, 5,000 men. Ang binilang lang ay mga lalaki. Amen? Mga lalaki lang po ang binilang. Hindi po kasama ang mga babae at mga bata. Ganun po kaimportante sa kulturang Hudyo ang mga lalaki. Kasi yun po ang nagpaparami. No? Naalala ko yung talk ni ni Pastor Benedict Pastrana patungkol sa adoption. No po. Ang mga Hudyo hindi po uso sa kanilang adoption. Kasi sila po ay palaanakin. Mabilis dumami. No? Sa kulturang Romano, ito naman po sila po ay mahilig mag-adapt. Kasi po hindi po sila mabilis dumami. No po. So dito po mga kapatid sa kulturang Hudyo, hindi po nila pinaniniwalaan yung mga babae. No? Kaya wag po tayong magtaka na si Peter at si John tumakbo. Kasi yun po kasi yung kanilang kultura. Ay, babae nagsabi. Sige, puntahan ko muna doon. Pumunta sila. Naniwala sila. Wala na nga doon. No? Na hanggang ngayon, yung dati, yung panahon nila, no, tumakbo po yung mga nagbabantay doon sa libingan ni Jesus. Sabi ko nga kanina, toko kanina sa GMA. Kung ikaw, itong ordinaryong tao na nakalibing, hindi mo pababantayan eh. Pero dahil ang mga scribe at parisiyo, ay sabi ko nga sabi ko dito, mga intimidate. Kaya nanigurado sila, bantayan niya. Ngayon, sabi nga lumindod, gumulong, kasi nga di kayang igulong ni Mary Magdalene yun eh. Hindi niya kaya igulong. No? Nag-report yung mga sundalo, sabihin nyo, ninakaw. Sinuhulan, and then kami nang bahala magpaliwanag sa gobernador. Hanggang ngayon yan, ganun pa rin. Kahit pumunta po kayo sa amin, sa Israel. Kaya po tumakbo siya. Yung babae po sa kulturang Hudyo ay talagang hindi po pinaniniwalaan sa korte. Pumasok po sila mga kapatid doon. Nakatupi po mga kapatid yung sabi doon, nakalagay ang kayong lino ngunit hindi pumasok kasunod dumaloy. Nakita niya ang kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Mga kapatid, ito po kasi ganun po kasi sila panaglilibing. Binabalot lang yung katawan and then bukod po yung ulo. Meron po yung pambalot yan. Tapos yung, naalala niyo yung niregalo ng mga magi, yung mira. Hindi po yung basta pabango. No? Kumbaga sa atin, formalin yan eh.
na nilalagyan yung bangkay, yung damit na binalo sa katawan, nilalagyan yan nilalagyan ng pabango na may halong aloe. Aloe ba? Aloe. Na nakakapagpatigas sa tela. Na ibig sabihin mummified. So tumitigas, no? Yung katawan na yan kasi nga dahil doon sa pabangong inilalagay. Bukod po yung sa ulo, binabalot po yan. So nakita po doon na nakatupi. So what is the revelation ba't nakatupi? No? Kasi yung itinuro to, kasi ako dati, waiter ako dati. Waiter. Tapos meron po kasi ngayon modern fine dining. No? Kumain kami sa imbitahan kami sa Okada. Ako po'y ingat na ingat sa waiter eh. Hawakan po yung mga kubyertos kasi nga titignan ka kung marunong ka. So ang ginagawa ko, pag hindi ko alam tong kubyertos na to, tumitingin ako sa katabi ko. Dito pala to. No? Bakit ko to nasabi? Kasi sa module ng Grace Institute na pinag-aralan namin, meron po kaming subject doon na Christian ethics. At kasama doon yung table manners. Table manners. Bakit ito nabanggit? Kasi halimbawa po, yung panyo ay nakatuping ganyan at kumain ako. So tignan, naintindihan ko to kasi dati akong waiter, ganun talaga. Kasi kami mga waiter, pag nakita namin ganyan at nakita namin yung kumakain hindi marunong, hindi namin kumikibo, pero alam namin hindi siya marunong. So, hindi siya marunong kumain. Pero hindi na namin sinasabi. Pero merong marunong kumain talaga, nakikita na marunong kumain. Kasi meron po siyang panyo, ganyan. Halimbawa, si Pastor E.I., in-invite ako sa kainan, fine dining. Kumain ako, tapos iniwan ko sa lamesa, nakatuping ganyan. But Pastor E.I., uwi na ako. Salamat Pag nakita ni Pastor E.I. na nakatupi ito, malulungkot siya. Bakit? Kasi ibig sabihin, hindi ko nagustuhan. Pero pag kumain ako, tas iniwan ko yung nakaganyan, Pastor E.I., uwi na ako, matutuwa siya. Ay, ibig sabihin, nag-enjoy ako doon sa hinanda niya. Balik po tayo doon sa nakatupi. Diba nakatupi maayos, sabi dito, at ang panyong ibinalo sa ulo, nakatupi. No. Nakita niya ang kanyang lino at ang panyong ibinalo sa ulo. Hindi ito kasama sa kanyang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa tabi. So why nakatiklop? Ibig sabihin, the revelation of Jesus Christ. No, kaya yan nakatiklop, ibig sabihin, tapos na ako dyan, hindi na ako babalik, hindi ko gustong libingin na to, I am risen. Praise the Lord. No. He is risen. Hindi na ako babalik dyan. Ayaw ko na dyan. At kahit kailan, hindi na ako mamamatay. Amen. Kaya po nakatupi siya. Kaya meron akong backward as a waiter. Oo nga. Kasi kami po pag waiter, iniwan po nakatupi yan, automatic wala kaming tip. Walang pera. Wala kaming sideline. Ibig sabihin nyo na, kasi pag may tip ka, meron ka na, wow, may pampamasahe ka na pa uwi. May pampasoft drinks ka na pa uwi. No? Kaso, iniwan na ganyan. Naku, hindi natuwa yung customer. Wala tayong tip nito. So, ganun po yun. That is the revelation. Kaya po iniwan. Yan na nakatupi. Na ibig sabihin, hindi na ako babalik dyan. Tapos na It is finished. No? Ginawa ko na ang tungkulin ko. Sabi ko nga kapag ako'y nagkukwento sa youth, ganito yan paraphrase na lang. Halimbawa, ganito. Nagkukwentuhan ang Ama at si Jesus Christ sa langit. Hindi pa siya napupunta sa lupa. Sasabihin ng Ama, anak, kailangan mong pumunta sa lupa para masagip mo ang sangkatauhan. Sabi ni Jesus, okay, ganito mangyayari sa'yo. Isisilang ka sa sabsaban, hindi sa karya. Okay.
Pagkatapos yan, after 30 years, mangangaral ka na ng 3 taon. Okay, imamak ka. Hindi ka paniniwala ng iba. Okay, maging kasama mo sa disciples, merong denier. 3 beses ka di-deny. Okay. Okay. Meron din diyang may pagkakanulo ka. Si Judas. Oh. Okay, ito pa matindi. Pag dinakip ka, o duduraan ka, Diyos ka. Duduraan ka, tatadyakan ka, lalagyan ka ng corona, tinik, hahampasin ka. Magtutuklap-tuklap yung balat mo, aagos siyang dugo mo, hindi ka makikilala, sabi sa Book of Isaiah, kahit tignan mo sabihin, tao pa ba yan? Hindi lang yan, anak. Magbubuhat ka ng krus katroso. Bubuhatin mo yan. Dadalhin mo yan sa bundok ng Golgotha habang kumikirot yung mga sugat mo. Pagdating mo doon sa bundok ng Golgotha, papako ka sa krus. Ito'y matindi, anak, papako ka sa krus. Okay. Masasaktan. No? Yung kamay mo, papako. Yung paa mo, ipapako. Saka ilalagay sa krus. Okay. No? Hanggang sa uli sa Garden of Gethsemane, ang sabi ni Jesus Christ, Ama, pwede ba hindi ko pwede nang inumin tong saro ng paghihirap? Pero dapat masunod pa rin ang kalooban mo. Amen. So ininom niya po yun. Kaya sabi ko ako'y nagpipreach yung nakarang linggo sa GMA. May cross kasi kami doon eh. Iniyan ako, tinuturo ko sa inyo. Si Jesus Christ yung habang nasa cross, siya ang pinakamakasalanan ng oras na yon. Kasi lahat ng kasalanan natin kinuha niya para malagay ka lang sa tamang kalalagayan. Ganyan ka. Sabi ko nga kapal naman ang mukha natin. Sabi ko, ayan mo, ayan, ganyan ang grace ng Lord. Ganyan ang grace ng Lord. Ano man grace ng Lord? Hindi ka karapat-dapat, pero ginawa kang karapat-dapat. Sino ka ba? Diba? Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa'yo, ultimo, bugtong na anak, kaya nga sinabing bugtong na anak eh. Pag sinabing bugtong na anak, nag-iisa. Kasi pag sinabing may panganay, may pangalawa. Pag sinabing may pangalawa, may pangatlo. Pag sinabing may pangatlo, may pang-apat. Pero sabi doon, bugtong na anak, tiniis ng ama yun, pinadala niya sa lupa ng katawang tao si Jesus Christ para lang masagip tayo, malinis po tayo, matanggal po tayo sa pagkakasala. Amen. Kaya sabi ko, ako'y na-born again, umiyak ako. Sabi ko, grabing iyak ko. Damang-dama ko yung kaligtasan na binigay sa akin ng Panginoon. No? Ngayon lang ito marinig ni Ate Wendy kasi kasi pagka nagpa-practice kami ng dance more on dance lang yun, ba? More on dance. Pero hindi nila alam kasi sila Pastor Chris alam to. Sa dati kong lumang buhay, no po, talagang alcoholic po talaga ako eh. No? Sabi ko, anong pagkakaiba ng alcoholic sa umiinom lang? Yung umiinom lang, pag uminom niya, may hangover yan. Pag nalasing niya, matutulog lang yan. Pag isip may hangover lang yan. Ang addict sa alcohol, pag hindi ka uminom ng alak sa isang araw, nanginginig ang muscles. Nakaramdam po ako ng panginginig ng muscles ko, no? Kasi nga, hindi ako nakakainom. So wala akong pambili, punta na lang ako sa iskinita namin. Nandun yung mga tropa, nagiinuman. No? Uso pa gin pa noon, wala pa pong yun. Ngayon lang po yung nauso yung yung nilalagyan ng juice tapos sinisindihan, inaapoy, inashake lang ganun. Inashake lang ganun. Tapos pagkabuhos sisindihan uli. Kala mo talaga napagaling no. Kala mo sikat na sikat pag ganun. Kami po gin lang noon tapos tubig lang, talo. Pero kasi isang araw pag di ako nakakainom, nanginginig.
Nakaramdam ako ng panginginig. And I accept Jesus Christ as Lord my Savior. Ako po ay inakay lang din po sa gawain ng Panginoon. No? Tinanggap ko si Jesus Christ. Inaalok ng Diyos salvation gift. Tinanggap ko. No? Grabe po yung yung pagbabago, no? Napansin ko sa isang linggo hindi na ako naghahanap ng alak, no? Hanggang sa sabi ko, wow, ganito pala kapag tinanggap po si Jesus, no? Ganito pala pag tinanggap po si Jesus, talagang 100% magbabago ka eh. Sabi ko kasi hirap ng ganito, napakagastos. Kasi pag di ako nakatikim ng sa isang araw, nanginginig ako eh. Nanginginig ako. Nag-stop po ako mag-inom 2003. Ano na ngayon? 2025. No? Grabe. Sabi ko, di na ako naghahanap ng alak. Pero alam niyo po, sinubukan ko po. Minom ko ng isang basong Red Horse. Napakalamig. Pag inom ko po, sa lalamunan ko lang parang bilaukan na ako eh. Pero tinuloy ko, inubos ko, sayang kasi. Pero pagkatapos ko pong inumin, mamaya-maya po, tumakbo po ako sa butika, bubili ako Diatabs, nagtain na ako. LBM na ako. Sabi ko, praise the Lord. Nakalaya na talaga ako sa bisyong to. All we have to do, mga kapatid, si Jesus namatay, si Jesus nilibing muling nabuhay. Ang gagawin natin is to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Yun lang naman eh. Kaya po yun nangyari. Kasi ang sino man tumanggap sa kanya, ituturing niyang anak. John 1:12. At ang sabi sa John chapter 3 verse 3, no one can enter the kingdom of God except born again. Hallelujah. Kaya iba, bakit diring-diri sa salitang born again? Ang born again, ikaw yun eh. Individual yan eh. Hindi naman yan relihiyon. Ikaw yan na tumanggap kay Kristo Jesus. Amen. Tuloy natin. Pumasok din ang alagad na unang dumating. Nakita niya ito at naniwala. Hindi pa nila naunawaan na sa kasulatan na kailangan muling mabuhay at umuwi na sila. Alam niyo po, ang resurrection ni Jesus Christ ay marami po talaga tayong matatanggap na benepisyo pagdating sa resurrection. Maiksi lang po ang ating oras, isa-isahin ko lang. No? Unang-una, yung forgiveness of sin, patatawarin ka. Pangalawa, new life. Nagkakaroon ka ng bagong buhay. Pangatlo, yung pangako niyang resurrection, mangyayari. Pang-apat, there is an eternal life. Buhay ka pa, andito ka pa sa lupa, ang pangalan mo ay nasa aklat na ng buhay. Kasi once na you are forgiven, you are always forgiven. Amen. Minsan kasi pinipiloso po ang grasya daw ay lisensya para magkasala. Maling-mali po yung drive na ganon. Kasi nga kapag ikaw ay nasa grasya ng Panginoon, makakasunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen. No? Mga kapatid. Dito po, sa Book of John, na binasa ko. Anyway, sa John po kasi ang significance is eagle, no? Eagle. Anak ng Diyos. Pag binasa mo ang John, napapaloob yan sa anak ng Diyos. Isinulat yan para sa mga pangkaraniwang mananampalataya. Yan po yung John. Sa Matthew po, lion siya, hari. Isinulat yan para sa mga Hudyo. Yung Mark, cow, or narito ako upang maglingkod, servant, no? Isinulat yan para sa mga Romano. Ang Lucas, tao, he is the son of man. Isinulat yan para sa mga Hentil. Yung John is an ego, ang anak ng Diyos, isinulat para sa mga pangkaraniwang mananampalataya, katulad natin. Amen. So dito po mga kapatid, no, sabi nga sinabi ko, forgiveness of sin, magkakaroon ka ng new life, yung promise ng Lord na resurrection,
No, yung resurrection niya, yung resurrection mo rin eh. No? Kasi magbabago ka eh. Hindi po pwedeng born again ka, hindi ka magbabago eh. No? Hindi pwede 'yon. Kasi nga kaya ang grasya ginagawa nilang parang license to sin. No? Ay, piligtas na ako, nasa grasya na ako ng Diyos. Pwede na ako mag-inom, pwede na ako mambabae. Di wow. So binanggit ko, forgiveness of sins, new life, the promise of resurrection, and the eternal life, mga kapatid. Ang lahat ng ito ay natupad sa cross ng Kalbaryo, sa bundok ng Golgota, natupad, nagkaroon ng bisa ang testamento noong siya ay panandaliang namatay. Sabi nga, kapag merong last will and testament, meron ba kayong matatanggap na last will and testament sa mga magulang nyo? Parents nyo, meron ba? No, meron ba? Testament. Magkakaroon nga yung bisa, yung testamento, kapag yung nag-akda ng testamento ay namatay. Magkakaroon po ng bisa yun. Last will and testament. Yung testamento noon siya ay panandaliang namatay, ibig sabihin, nagkaroon ng bisa po yung testamento at sinelyuhan nga ng kanyang kabanal-banalang dugo at lalong pinagtibay na siya'y muling nabuhay. Tinatakan niya yun. Amen. So wala kang gagawin kundi mag-enjoy na lang talaga sa presence ng Lord eh. Tawag nga to pangalawang Pasko eh. Amen. No, ang unang Pasko yung siya isinilang sa sabsaban, literal. Tuwang-tuwa ang mga anghel, bumaba. Kasi bakit? Kasi personal na lang nakita. Ay, ganun pala itsura ni Jesus. Kasi sa langit, hindi nila maaninag eh. Kaya yung mga anghel, tuwang-tuwa. Yung isisilang si Jesus sa sabsaban, bumaba ang mga anghel. Tinignan talaga nila. Ang cute-cute ni Jesus. Ito pala si Jesus. Tuwang-tuwa sila. Yan yung unang Pasko. At yung pangalawang Pasko, mga kapatid, ito yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Tandaan po natin, no? Yung si Jesus namatay, nilibing mo yung nabuhay, ganito yon. Si Jesus namatay. So pag tinanggap mo si Jesus Christ, namatay na yung dati mong buhay. Si Jesus inilibing na rin yung dati mong buhay. Huwag mong hukayin yun, huwag mong hukayin. At si Jesus muling nabuhay, that is a new life, bagong buhay mo na yan. Amen? Nakasama si Kristo, mga kapatid. Ang Diyos may ginawa sa atin. Amen? No? Ano naman yung kailangan natin gawin? No? Bagamat may, sa grasya, talaga ang gagawin mo lang tumanggap. Pero siyempre, tayong mga tao, lalo na tayong mga Pilipino, marunong tayong tumanaw ng utang na loob. No? Pwede mong sabihin, itong buhay ko, pwede ko ibigay sa iyo, Panginoon, bagamat galing to sa iyo, pwede po ba ibigay ko itong buhay ko sa inyo? Na wala na akong ibang gagawin kundi sumunod sa kalooban mo. Wala na akong ibang gagawin kundi sumunod sa gusto mong gawin sa buhay ko, mga kapatid. Matthew chapter 28:19. Bago ako magtapos. Sabi doon, go, therefore, and make disciple of all nations. Bago po umakyat si Jesus sa langit, no? Nanatili muna siya 40 days 40 days. No? Nanigurado yan si Jesus, nanigurado eh. Kasi yung mga alagad niya pulasan, takbuhan eh. So 40 days, nagturo pa siya. Kumbaga ang kanyang mga alagad ay minasteral niya, tinoctorate niya pa. No? Kasi nga, pag-akyat sa langit, mangangaral ang mga disciples. At nag-iwan siya, sabi niya, Matthew chapter 28:19, go therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ano kasunod? Tuturuan, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even the end of the age. Paano po ito mangyayari, Pastor? Go and make disciple of all nations. Pwede ka pumunta sa Mark chapter 15 verse 3. Anong sabi doon? For I delivered to you first all that which also sabi doon, and then he told them, go into the world and preach the good news. Amen. Kaya pala para maging go and make disciple of all nations,
Go and preach the gospel. Kapag ikaw ay nakaranas ng resurrection, na born again ka, hindi naman pwedeng born again ka, nasa loob ka lang ng bahay. No? Kaya nga pag nasa grasya ka ng Panginoon, makakasunod ka sa gusto ng Diyos. At isa sa gusto ng Diyos, ang go and make disciple of all nation. Paano yan mangyayari? Mark 16:15, go into the world and preach the good news to everyone and everywhere. Ganun po ang gagawin natin. Bago man lang dumating si Jesus Christ. Kapatid, malapit na pong dumating ang Diyos. Malapit na. Ang gagawin na lang natin, mga kapatid, embrace natin yung salvation na tanggap natin, embrace natin yung grasya ng Panginoon, makakasunod ka talaga sa gusto ng Diyos, mga kapatid. Sabi doon, preach the good news. Salamat sa Diyos kasi itong rhythm of praise ay nakakapaghayag po ito ng salita ng Diyos. I-open mo lang ang social media, Facebook, open mo, no? Makakapakinig ka na eh. At pagkatapos mong makinig, ikaw din, go preach the gospel, mga kapatid. Kasi po masasayang po, mga kapatid, in 1 Corinthians 15:3 and the following, for I delivered to first of all which I also received, that Christ died for our sins according to Scriptures. Sabi doon, verse 4, and He was buried according to the Scriptures, and He rose again in the third day according to the Scriptures. Sayang, no? Kung hindi rin po tayo kikilos gagawa, no? Na marami pang tatanggap mananampalataya kay Jesucristo. Marami pong salamat. Pinagpalang gabi po sa inyo lahat. We are blessed. Always stay on grace ground. Awit po tayo sa Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa totoo na tagumpay, ako'y nasilang. Ako ay nakalimot sa iyong pagkamay. Ngunit na bumalik sa hirap ng kalagayan, naalala kitang naman naghihintay. Nanatili kang tapat sa kabila ng pag-ibig kong salat. Jesus aking Diyos at tagapagligtas, salamat sa grasya at pag-ibig mo wagas. Salamat, Jesus, aking Diyos, sa pagsubok at kagipitan, ikaw ang aking sandigan. Salamat, Jesus, sa labis mong pagmamahal,
Salamat, Jesus, sa alay mong buhay. Sa tutok ng tagumpay ako'y nasilaw. Ako ay nakalimot sa iyong pagmamay. Ngunit nang bumalik sa hirap ng kalagayan, alala kitang Ama naghihintay. Nanatili kang tapat sa kabila ng pag-ibig kong salat. Jesus aking Diyos at tagapagligtas, salamat sa grasya at pag-ibig mo wagas. Salamat, Jesus, aking Diyos, sa pagsubok at kagipitan. Ikaw ang aking sandigan. Oh, salamat, Jesus, sa labis mo pagmamahal. Salamat, Jesus, sa alay mong buhay. Walang hangganan, walang katapusan pagmamahal sa pusiyong pinatunayan. Salamat, Jesus, aking Diyos, sa pagsubok at kadipitan. Ikaw ang aking sandigan. Salamat, Jesus, sa labis mo pagmamahal. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus, aking Diyos, sa pagsubok at kagipitan. Ikaw ang aking sandigan. Oh, salamat, Jesus, sa labis mo pagmamahal. Salamat, Jesus, sa alay mong buhay. Oh, salamat, Jesus, sa alay mong buhay. Salamat, Panginoong Hesus, sa inaling ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa buhay ni Pastor Jose na inyong ginamit sa oras na ito. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy niyo siyang gamitin bilang pagpapala sa inyong mga anak. Lord, i-lead mo siya, guide him, protect him, sustain him. Sila ni Ate Vida, we are praying that you would supply all of their needs and you will protect them, that you would give them healthy living, Lord, ng kanilang pangangatawan, proteksyonan, at maging malusog sila sa lahat ng pagkakataon upang magkaisa sila na nagmamahalan, na sumasamba, nagpupuri at dinadala ang mga tao sa inyong kaharian, Panginoon. At i-bless niyo po, Panginoon, minsan pa ang mga nanonood. Lord, we know that you've been a great blessing for the past years ng aming mga buhay. Naghimalak at pinagpala mo kami ng lubos. Kaya, Lord, inaangkin namin ang inyong pagpapala. Kaya sa lahat ng mga nanonood, sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama,
Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, saan man kayo makarating, ano man ang inyong gawin, pagpalain kayo nawa ng Diyos, nating Amang makapangyarihan. Amen and amen. Praise God. Salamat po, Pastor Jose, Ate Vida. Salamat po sa inyong lahat. And God bless us all. Count your blessings. Awitin natin isa pa. He is alive. He is alive. Amen. Bagong-bagong awitin. Praise God. The grave has lost its sting, rose in power and glory by risen King. Hope shines so bright, love is won the fight, He is alive. Death couldn't hold Him down, for He wears the victor's crown. The stone was rolled away, the tomb cannot contain. Hallelujah! He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. He's alive. The grave has lost. The grave has lost its sting. He rose in power and glory, my risen King. Hope shines so Bright, love has won the fight. He is alive. Death couldn't hold Him down, for He wears the victor's crown. The stone was rolled away, the tomb cannot contain. Hallelujah! He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. Oh yeah! He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. He's alive. He's alive. Darkness bowed and silence, the morning light broke through. Now every heart can sing and say the lives ain't true. Hallelujah, He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. Oh yeah, He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. Hallelujah, He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. Oh yeah, He is alive. Jesus is alive. He is alive in me. Jesus is alive. He is alive. He is alive. Oh yeah, He is alive. He is alive. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa lahat ng mga nanood. Count your blessings. God bless us all. See you next Sunday. Goodbye.